RH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Break Time. Minus po sina Lakay Mayor De Macalmat si Miss Taya Pecho Corpus. Anyo po mga lingkod sina Ray Sibayan. At Wina Pearl Hasoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time. Sa adibong headlines, higit daw po sa may 31,000 pulis ikakalat sa buong bansa para naman sa darating na Undas 2025. Mga libingan, bantay sarado simula October 29. Cyberspace, bantay sarado ng PNP kontra peking online advisories para sa Undas 2025. RH Break Time. Higit 5 bilyong pisong assets na freeze ng AMLA kaugnay ng flood control scandal. Ombudsman hihirit sa Senado na ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Villanueva dahil sa pork barrel scam. Senador Joel Villanueva ay pinalagan. Tinawag daw po na harassment ng ipatupad ang 2016 dismissal order laban sa kanya. Independent background check sa lahat ng DPWH officials ipinag-utos ni Secretary Vince Dizon. RH Break Time. Live streaming sa pagdinig ng ICI, ito raw po'y binubusising mabuti, sensitibong impormasyon at constitutional rights isinasaalang-alang. Bagong hirit ni Pastor Kibuloy na hospital arrest ibinasura ng korte. RH Break Time. PNP-CIDG pinaghahanda naman sa inasahang pag-aresto sa mga sangkot naman sa kaso ng missing sa Bungeros. Medical allowance ng mga PDL pinadodoble. At a Bucor naman humirit ng 30 pesos kada araw. Yun. Ang galing, sana matupad ha. Dagdag medical allowance sa mga PDL. RH Break Time. Ngayon po sa ating mga balita. Magpapakalat po ng higit sa may 31,000 pulis sa buong bansa ang Philippine National Police bilang paganda po sa pagunita ng Undas 2025. Ayon po kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, simula October 29 hanggang November 3 ay magiging bantay sarado daw po ng mga pulis. 31,298 na mga pulis ang magbabantay sa mga sementeryo, sa mga memorial park, sa mga columbarium at mga pangunahing terminal para tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Makatutuwang dito ng pulisya ang higit sa may 11,000 tauhan mula naman sa Armed Forces of the Philippines, maging sa Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Gayon din ang halos 30,000 force multipliers tulad po ng mga barangay tanod, mga radio group at mga volunteer. Bilang bahagi naman ng nationwide security plan ng PNP, naglagay din po na may 5,100, 69 na police assistants desks sa higit sa may 5,000 sementeryo at memorial park para matugon o makatugon sa anumang insidente o emergency. Kaugnay niyan, pinababantayan na rin ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa Anti-Cybercrime Group o ACG ang seguridad sa cyberspace ngayong darating na undas. Kabilang dito ang peking advisory o mga phishing message na maaaring maglipana sa papalapit na All Saints at All Souls Day tulad na rin ng peking travel assistance at cemetery services. Nakamonitor rin ang PNP sa crowd behavior gamit ang mga CCTV at drone system upang makita ang sitwasyon sa iba't ibang transport hub at mga pangunahing libingan. Magpapatupad ng full alert status ang pambansang pulisya simula October 21, habang nakahanda rin ang ground deployment ng higit sa 25,000 na pulis at higit sa 22,000 pang force multipliers. Sa ngayon, wala pang nakikitang banta sa seguridad ang pulisya para sa pagunita ng naturang tradisyon. RH Break Time.
Umabot naman sa may 5.2 bilyong piso ang halaga po ng mga asset o mga ari-arian na na-freeze kaugnay na investigasyon sa mga malawagang katiwalian sa mga flood control project. Ayon po kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Matthew David, mula ito sa personal at real properties na may naimbestigahan ng mga opisyal ng gobyerno kasama ng mga kontratista at kanilang mga kasabat umano sa katiwalian. Nagipaugnay na rin ng AMLAC sa Court of Appeals para maimbestigahan din ang higit sa may 2,000 bank accounts na konektado pa sa mga personalidad. Patuloy naman ang koordinasyon ng AMLAC at ng Philippine Competition Commission sa masusing investigasyon upang matukoy ang lawak ng sabwatan sa katiwalian para matiyak din po na maibabalik ang pondo sa taong bayan. Samantala, nilagdaan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Philippine Competition Commission at Anti-Money Laundering Council ang kasunduan para palakasin ang transparency, integridad at patas na kompetisyon sa pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Ito po ang unang pagkakataon na nagsanib puwersa ang tatlong ahensya para maprotektahan ang pondo ng taong bayan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang naturang hakbang ay pangmatagalang solusyon upang matigil ang katiwalian at matiyak ang maayos na paggamit ng pondo. Sa ilalim po ng kasunduan, tutulong ang PCC sa pagtiyak ng patas na kompetisyon sa bidding at procurement process, habang ang AMLAC naman ay makikipag-ugnayan upang matunton at maiwasan ang anumang money laundering na posibleng may kaugnayan sa mga proyekto ng DPWH. RH Break Time. Samantala naman, hihilingin daw po ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla kay Senate President Vicente Tito Soto III na ipatupad ang 2016 ruling ng Ombudsman na nag-uutos para patalsikin si Senador Joel Villanueva sa Senado. Ito po'y dahil naman sa manoy maling paggamit ng hindi bababa sa 10 milyong piso mula sa kanyang PDAF o yung pong tinatawag nga pong Priority Development Assistance Fund. Ayon po kay Secretary Remulla, magpapadala siya ng liham kay Soto para hilingin ang pagpapatupad ng nasabing order na dapat matagal na manong na isakatuparan. Ang dismissal order ay nilagdaan noon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales matapos madiskubre na sangkot umano si Villanueva at siyam na iba pa sa maling paggamit ng PDAF noong 2008 habang siya pa ay kinatawan ng SIBAC party list sa Kongreso. Samantala naman iginit po ni Senador Joel Villanueva na ibinasura na raw po ng Ombudsman ang parehong kaso noong 2019. Kaugnay niya, nanindigan si Senator Joel Villanueva na wala itong pending na kaso sa Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan. Itinuring din niyang harassment ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ipatupad ang 2016 dismissal order laban sa kanya na kanyang ipinakita na dismiss na noong 2019. Nagpadala rin ito ng clearance mula sa Ombudsman at Sandigan Bayan na may parehong petsa na September 10, 2025 na kanyang hiningi dahil inaasahan na umano niya ang ganitong uri ng harassment. Kaugnay nito, sinabi ni Villanueva na naghahanda na ang kanyang mga abogado ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng fake news. RH Break Time. Sa iba pang balita, ipinagutos daw po ni DPWH Secretary Vince Dizon sa NBI at iba pang mga ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng independent background check sa mga bagong appointee ng ahensya para matiyak ang transparency at integridad ng mga opisyal. Sa liham po ni Dizon kina NBI Director Jaime Santiago, Institute of Corporate Directors Chair Benedicta Baladad, Management Association of the Philippines President Alfredo Panlilio, at maging kay Philippine Chamber of Commerce and Industry President Consul Enonina Mangyo. Makikipagtulungan ng DPWH sa NBI at pribadong sektor para sa masusing verifikasyon ng mga opisyal ng DPWH. Ayon po kay Dizon, bahagi daw po ito ng reformang ipinagutos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
upang matiyak na ang mga opisyal ng DPWH ay incorruptible at sincere sa kanilang serbisyo sa bayan. Saklaw po ng kautusan ng masusing vetting process at background check sa 14 na DPWH executives mula sa antas na Undersecretary hanggang Assistant Secretary. Samantala, wala munang pagdinig ang Independent Commission for Infrastructure sa sunod na linggo. Sa press briefing, sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na hindi kasi available si Commissioner Babes Singson. Una rito, sinabi ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. na ila-livestream na ang mga pagdinig ng komisyon sa susunod na linggo kapag mayroon na silang technical capability. RH Break Time. Samantala naman tinatrabaho pa raw po ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga patakaran sa live stream, pag-live stream ng kanilang mga hearing kaugnay ng flood control scandal. Ayon po kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., kailangan daw pong isaalang-alang ang mga sensitibong impormasyon at maging ang constitutional rights ng mga inimbitahang resource persons. At ipakinggan mga kaibigan ng bahagi po ng pahayag ni Reyes na binasa ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka sa press briefing sa Taguig. Previously, we stated that the proceedings of the Commission would be confidential to avoid trial by publicity, political grandstanding, sensationalism, and disinformation. These concerns remain valid, and protecting the integrity of the investigation is still paramount. The evidence and testimonies we receive must undergo thorough verification before we can send referrals to the Office of the Ombudsman. These should hold up in court. Yan po mga kaibigan ang tinig ho ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. Samantala, iniimbestigahan ng Philippine Competition Commission o PCC ang umano'y sabuatan o bid rigging sa pagitan ng ilang kontratista matapos maisumite ang kaukulang dokumento mahigit 3 linggo na ang nakakalipas. Ayon kay PCC Chairman Michael Aguinaldo, tumutukoy ang kaso sa kasunduan sa pagitan ng mga kalahok o bidders na itinuturing na paglabag sa ilalim ng Philippine Competition Act. Nakikipag-ugnayan na ang PCC sa ICI at sa Office of the Ombudsman para sa pagkuha ng mga pahayag at ebidensyang makakatulong sa investigasyon. Batay po sa batas, maaaring pagmultahin ng PCC ang mga kumpanyang mapatutunayang sangkot sa bid rigging ng hanggang 250 million pesos depende sa bigat ng paglabag. Tiniyak po ng PCC na papanagutin ang mga sangkot sa sabuatan bilang bahagi ng kanilang mandato na protektahan ang interes ng mamamayan laban sa mga gawaing anti-competition. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan dito po sa programang Break Time. Kayo ba'y nagbe-break time na? Anong paborito mong pang-break time, Miss Wina? Siyempre, Lakay, di mawawala dyan ng kape. Kape. Ayos. Tapos kailangan yung kape mayroong pambara sa lalamunan. Ay, ano ba ang pambara na masarap dyan, Lakay? Ano nga bang masarap? Pag sa probinsya, Lakay, mga saging, Ayan. kamote. Yan, diba? Yung mga sarap, Lakay. Yan, kamote, kamuting kahoy. Yan, ha? Ano pa ba? Patupat. Anong patupat, Lakay? Sa Ilocos, alam nila yung patupat. Ano yun, na minatamis na na malagkit. Ha? Yan, patupat. Ha? Ayan, kaya happy break time po. Ingat lang po sa kinakain. Baka bigla, mabulunan. Maimpatyo kayo. Ano? Ayan, pero enjoy lang ho, enjoy lang. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan. Standby sa ating mga report. Pilipinas ang oras, alas 4:29 ng hapon. Break Time. Bago tayo tuluyang pumalaot, nagbibinata ako Bago tayo tuluyang pumalaot, Miss Wina. Yun daw, yung bagyong Salome,
na binabantayan ng DOST Pag-asa sa loob mismo ng PAR. Aba, isa na lang LPA. Humina na siya. Abay, buti naman para naman hindi naman tayo nadadagdagan ng pinsala din sa ating bansa. Ano po? Pero huli pong namataan ng naturang LPA sa layong 135 kilometers sa hilagang kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. At ngayon, Miss Wina, dumako na tayo sa ating Kring Panalo promo. Ito, eksperto ka rito, ha? Sige nga, tawagan mo na nga itong ating kandidata sa pagkapanalo. Wow! Ayan, Ayan. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Panalo Malacash sa telepono. Ayun, may kring-kring. Dinig mo yung kring-kring? Kring-kring. Hello po, magandang kring-kring. umaga. Ay, hapon na lakay. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Sino po sila? Ako po si Lira Bilhira. Lira Bilhera. Abay, taga-saan po kayo, ma'am Lira? Gubat, Sorsogon po. Ay, wow. Sandali, parang kababayan kayo ni Miss Win. Kababayan lakay, Di mo ba kapitbahay to? Gubat sila lakay. Gubat, Sorsogon. Ano bang pronunciation? Gubat o gubat? Gubat. Gubat. Yes, Mabilis. Mabilis. Gubat. Ayan. Taga-saan po kayo dyan sa may Gubat, Sorsogon? Sa Barangay Santa Ana po. Barangay Santa Ana. Ayan. Ngayon, Miss Wina, take it away. Ayan, tanungin na natin lakay, wag na nating patatagalin pa to, di ba? Para manalo ng nagkakalagang 500 pesos. Na tumataginting at kumikring-kring. Di ba? Ayan. Ano po ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na inyo pong pinakikinggan? Mula noong kay bata pa hanggang sa ngayon. Siyempre po, DZRH. Yun! Wow! Ang galing-galing naman. Congratulations po sa inyo, Ma'am Lira Bilhera, mula po dyan sa may Gubat, Sorsogon. Standby lang po kayo para magkaroon kayo ng pagkakataon na talagang dumiretso sa inyong bulsa ang 500 piso. Ayan. Salamat. Salamat po, Ma'am Lira. Thank you so much. Thank you so much po. Ingat po kayo. Congratulations sa kababayan ni Miss Wina, si Ma'am Lira Bilhera. Ayan. Abay, tutok lang po kayo sa DCRH dahil kaaga-aga ho, Pasko ho rito. Ano po? Samantala, dumako na po tayo mga kaibigan sa ating pong mga report. RH Break Time. Meron tayong update mga kaibigan mula po sa Palasyo ng Malacanang. Mga barko daw po ng Philippine Coast Guard na nagbabantay sa West Philippine Sea. Abay, pinarangalan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Abay, dapat lang ho, Mr. President. Abay, dapat siguro ipinopromote sila, ha? Abay, hindi biro yung humaharap ka sa dambuhalang mga barko ng China. Diyan sa West Philippine Sea. Ating alamin sa report mula kay RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray Wina, binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga natatanging Coast Guard units at personnel ngayong araw. Kasama dito ang mga barkong nagbabantay at humaharap sa agresibong aksyon ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kabilang ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Francisco Dagohoy at BRP Cabra. Sa kanyang talumpati sa ika-124 na anibersaryo ng Philippine Coast Guard, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng PCG sa pagtiyak ng kaligtasan at kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. In the West Philippine Sea, you are our first responders, ensuring the safety, dignity, and livelihood of our fisherfolk. Alam ko po na hindi madali para sa ating mga mangingisda na maghanap buhay na walang katiyakan sa kanilang pagbabalik. And yet, when they see you carrying the flag at sea, they feel hope that the Filipino spirit will never yield and that they are always in the hearts and minds of all Filipinos and our uniformed services. Sinuri rin ni
Pangulong Marcos ang mabilis na pagtugon ng Coast Guard matapos yanigin ng malakas ang Cebu na nagawa daw agad makapag-deploy ng mga barko at medical personnel para maghatid ng pagkain at tumugon sa pangailangan ng mga biktima. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Let Narciso. Samantala, mga dokumento sa flood control projects dapat masecure na kasunod ng sunog sa DPWH office sa Quezon City. Ayon po yan kay Senator Win Gatchalian. Ang detalye sa report ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Pinatitiyak ni Senador Sherwin Gatchalian na secured na ang mga dokumento kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Ito'y kasunod ng sunog na nangyari sa Bureau of Research and Standards ng DPWH sa Diliman, Quezon City. Ayon kay Gatchalian, sinabi ng mga opisyal ng DPWH na walang dokumento na nasunog, ngunit dapat tiyakin na ligtas sa mga dokumento na magsisilbing ebidensya kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Katwiro ng Senador, mahalaga ang mga dokumento dahil sila ang magpapatunay sa mga testimonial evidence na nakalap ng Senado at Independent Commission on Infrastructure o ICI. Sabi ni Gatchalian, sindikato ang mga nasa likod nito, kaya't hindi malayong gagawa ng paraan upang mawala ang mga ebidensya. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Sabi naman na wala raw documents na nadamay, pero we have to be very cautious, no? Dahil mga sindikato to at yung mga dokumento lang ang ebidensya natin laban dito sa mga corrupt officials. Kahit na may testimony, kung wala namang mapapatunayan through documents, mahirapan tayo to prosecute. So I think ICI and also yung mga government agencies should secure the documents immediately kasi nakikita natin baka isabotahe tayo. Si Senador Sherwin Gatchalian. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Lakay Raymond. Samantala naman, Senado daw po inaasahan na magiging bukas sa issue naman na unprogrammed appropriations. Report mula sa Kamara. RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray at Wina, inaasa na magiging bukas ang Senado sa usapin ng unprogrammed appropriations. Reaksyon to ni Representative Micaela Swansing, chairperson ng House Committee on Appropriations, kasunod ng sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Finance, na alisan na ang 243 billion pesos unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Sa plano, ititira na lamang ang foreign assisted projects salit na unprogrammed appropriations. Ang kay Swansing, bukas siya na may pag-usap sa Senado lalo na sa issue ng unprogrammed appropriations at kung paano ito mararationalize. Sabi ni Swansing, wag sanang tuluyang i-zero ang budget sa unprogrammed appropriations dahil may mga programa na talagang kailangan naman ito. Halimbawa ni Swansing ang budgetary support para naman sa mga GOCC dahil kapag wala nito ay magkakaroon daw ng commitment penalties. Ayon pa kay Swansing, salit na i-zero, may option na pwedeng explore gaya ng pagbabawas ng alokasyon para sa AFP modernization o iba pang mga items. Naniniwala rin si Swansing, mahalaga na mag-usap ang Kamara at Senado para maayos ang issue ng unprogrammed appropriations. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH12 Milky Rigunan. Samantala, PNP units na maglalaan ng technical at investigative assistance ICI nagsimula na sa trabaho. Detalye sa report ni RH52 Edniel Parrosa. Edniel? Sinimulan na ng Philippine National Police ang trabaho nito para umalalay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanio, nagpulong na ang 4 na unit na sasaklolo sa investigasyon sa mga anumalyang proyekto sa pamahalaan para talakayin ang requirements ng independent body. Ito ay ang PNP Criminal Investigation and Detection Group, Engineering Services, Forensic Group at Information and Technology Management Service. Kaumaano ng mga ito ang magbigay ng technical at investigative assistance sa pagsuri sa 421 na ghost flood control projects. Pakinggan natin si General Tuanio. Para ma-identify po yung exact location na nilagay po ng report ng mga governments. Pag umalocate
kung saan po itong mga ghost projects na po natin 2021. Sa akin po, importante yung role ng ating forensic group para po sa forensic validation. Kasama po dyan sa trabaho ng forensic group, kaya po sila nandun para po sa support sa pag-identify ng mga technical documents, document analysis at 3D scanning. At ano pa po na technical support na maaari yung nabibigay. Una nang humingi ng asiste sa pulisya ang dating PNP chief at ngayon special advisor ng ICI na si retired General Junior Zorin. Tiniyak naman ito anyo na hindi nito maapektuhan ng regular na trabaho ng PNP. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Thank you. Salamat, Edniel Parrosa. Samantala naman, nasa press con pala si Val, ha? Mamaya daw siya, Lakay. Tungkol ba ito sa DPWH? Meron daw pong naghain na naman ng kaso sa ombudsman. Wow! Sino-sino kayo mga kinasuhan? Standby lang, Val, ha? Mamaya babalikan ka namin. Samantala naman sa ating pa rin pong mga report, mga kaibigan. Nako, ano ba naman to? Dishwasher na wanted sa Eastern Samar sa kasong statutory rape. Na-aresto daw po sa Taguig. Ating alamin sa report ni RH27, Noche Kakas, Noche. Lakay, bagsak na sa kulungan ang most wanted person ng Eastern Samar matapos maaresto sa Maguindanao Street, Barangay New Lower Bikutan sa lungsod ng Taguig. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Melvin, 20 anyos, isang dishwasher. Ayon sa report, sinilbihan ng warrant of arrest si alias Melvin sa kasong statutory rape nito mula sa korte ng Burungan City, Eastern Samar na walang piyansa. Nakatakdang i-turn over sa Llorente Municipal Police Station ang akusado para sa proper disposition at court presentation. Arit sa 27 at yung DZR Noche! Sa Pilipinas. Una sa Pilipino, yes. By Noche, kumusta panahon ngayon? Maganda yung panahon na Lakay. Yan. Kumusta ang traffic? Traffic, maaga pa eh. Pero yung ruwa sa Boulevard ay maluwag pa naman na Lakay. Hanggang yung coastal road, maluwag din yung southbound at northbound lane. Pero mamaya yan na Lakay, magkakaroon lang ng build up yan sa may toll gate. Yung pauwi ng Cavite at Las Piñas. Ikaw ba'y nakasubok na sa 1 RFID all tollways? Well, meron kasi ako Lakay dalawa na yung yun nga, pero ano raw yan, ang sabi ng DOTR, mamili ka raw sa isa. Okay. Tapos magpa-register ka. Tama yun. Isa yung ipaparegister mo is either na Easy Trip o yung Auto Sweep. Mamili ka minimum mo yun. Easy Trip ba o Auto Sweep? Magpen-pen sarapin ka dyan. Ano yung gusto mo? Tama ka dyan. Kung ano yung pinaka-convenient mo na madaling magpa-load. Pero ngayon, hindi ka sa Lakay pwede na magpa-load. Alin ba madaling magpa-load? Yung Easy Trip o yung Auto Sweep? Sa akin sa experience ko Lakay pareho silang dalawa. Pareho naman. Balanse ka pala. Neutral. Hindi ka pala sip-sip. Mas okay yung Easy Trip. Sabi ka doon. Mas okay Easy Trip. Mas okay yung Easy Trip. Talaga. So, yun ang medyo manok mo ngayon, Easy Trip. Easy Trip. Para easy yung trip. Easy yung trip. Ayaw mo yung auto, sweep. Pinapatawa lang naman kita. Masyado kaya malungkot ngayong Huwebes eh. Tinan mo si Miss Win na lagi nakangiti. Bawal nakangiwi. Kahit na may problema, dapat nakangiti. Mahirap ngayon, ang panahon ngayon. Dahil, mag-ingat, uso din yung yan. Ingat po tayo. Palakasin natin ating mga immune system. Yes, yung immune system dapat palakasin natin. Salamat, bye. Okay. Dagang salamat. Yung dalawa. Thank you. RH Break Time.
Samantala, handang makipagtulungan ang Commission on Elections sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa investigasyon kaugnay ng mga kandidatong tumanggap umano ng campaign donations mula sa mga government contractors. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, ibibigay ng ahensya ang lahat ng dokumentong makatutulong sa investigasyon at posibleng kaso laban sa mga sangkot. Git ni Garcia, handa ang COMELEC na isapubliko ang impormasyon sakaling makumpirma ng DPWH na mga kontratista nga ng gobyerno ang nagbigay ng donasyon. Nabatid na nasa 26 government contractors ang iniimbestigahan, kabilang ang 4 na kasalukuyang senador na umano'y tinulungan sa kampanya para sa 2025 elections. RH Break Time. Samantala naman, hinamon daw po ni Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya ang ibang mambabatas na maglabas din ng kanilang SALN. Tulad po ni House Speaker Faustino D. III. Ayon po kay Sendanya, malaking bagay daw po ang naging pagsasapubliko ni D ng kanyang SALN para sa taong 2024 para sa pagpapakita ng transparency sa gitna po ng hamon na kinakarap ngayon sa flood control scandal. Pinuri din ng Akbayan na party list ang utos naman ni D na buhayin ng House SALN Review and Compliance Committee para may patupad na ang regular release ng kanilang SALN. Samantala, hindi pumayag ang Pasay Regional Trial Court sa hirit na hospital arrest ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa desisyong inilabas ng Branch 159 noong October 8, wala silang nakikitang rason para i-hospital arrest si Kibuloy sa Philippine Heart Center or sa The Medical City. Aniyay natutugunan naman ang mga medical na pangangailangan ni Kibuloy sa loob ng Pasig City Jail. Batay sa request ng kampo ng leader ng Kingdom of Jesus Christ, nakararanas umano ng hirap sa paghinga na sinasabayan ng lagnat, ubo at pananakit ng katawan. RH Break Time. Samantala naman, in-inspection po ni DILG Secretary John Vic Remulla ang Pasay City Jail na posibleng maging kulungan ng mga sangkot sa flood control scandal. Ayon po kay Remulla, dito partikular na ipipiit daw po ang mga salary grade 26 pababa ng mga empleyado ng gobyerno tulad po ng mga district engineer ng DPWH. Paliwanag po ng kalihim sa Regional Trial Court, lilitisin daw po ang mga taga-gobyernong salary grade 26 pababa at hindi sa Sandigan Bayan. Tiyak naman ni Remulla na walang special treatment sa loob ng kulungan. O heto, bawal daw po sa inyo. Bawal sa inyo ang cellphone. Bawal ang laptop. At bawal din na may aircon. So dapat pamaypay lang. Bawal ba yung yung mga may mga mini electric fan? Yung mga portable na portable electric fan. O di ba? Samantala, umapela naman po si Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na doblehin ng 15 pesos o ang 15 pesos na medical allowance ng persons deprived of liberty kada araw. Ayon po kay Catapang, nais niyang gawing 30 pesos ang medical allowance ng PDLs kasabay ng pagdiin sa pangangailangan na mapalakas ang healthcare provision sa loob ng correctional facilities. Binanggit niya rin ang una niyang panukalang medical parole ng Bucor para sa mga 70 years old at pataas at medically incapacitated na PDLs. Katwiran po ni Katapang, hindi na maaalagaan ng ang matatandang PDL na may chronic illness ang kanilang sarili at hindi na rin sila banta sa public safety. Hindi lang aniya makatutulong ang panukalang decongestion sa mga siksikang kulungan, kundi pagkilala rin sa karapatang pantao ng mga vulnerable individuals. RH Break Time. Pinaganda naman ni Philippine National Police Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang CIDG sakaling maglabas ng warrant of arrest ng korte kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Ginawa po ni Nartates ang pahayag kasunod ng anunsyo ng DOJ na naisumitin na ang murder at kidnapping and serious illegal detention complaint laban silang individual na sangkot sa naturang krimen.
Bukod po sa CIDG, natasan naman ng acting chief ng PNP ang mga lokal na pulis na manatiling nakaalerto para sa pagpapatupad ng maaring ilalabas na warrant of arrest. Samantala, wala munang pasok physically ang mahigit 100 na empleyado ng DPWH Bureau of Research and Standards o BRS matapos matupok ng apoy ang malaking bahagi ng 3 palapag na BRS building kahapon. Ayon po kay DPWH BRS Director Juliana Vergara, tanging ang mga BRS officials at key employees ang papasok physically ngayong araw. Ang malaking bilang aniya ng 106 na mga empleyado ay work from home na muna. Samantala sa panig naman po ng Quezon City Fire Department, sinabi ni City Fire Marshal Rodrigo Reyes na iniimbestigahan pa nila ang sanhi ng sunog na nagsimula sa materials testing section na nasa 2 palapag ng gusali. RH Break Time. Samantala, sa di pa rin pong mga balita short circuit daw po at hindi dahil sa nasumabog na computer. Yan po ang dahilan daw po ng sunog na nangyari po dyan sa gusali ng Bureau of Research and Standards ng DPWH sa QC. Ayon po sa Bureau of Fire, nagsimulang sunog dahil naman sa nangyaring short circuit sa mismong kisame ng record section sa 2 palapag ng gusali. Nilinaw naman ni Secretary Vince Dizon na hindi nadamay ang gusali ng Region 4B na ilang metro lamang daw po ang layo sa BRS building, taliwa sa mga unang sinabi ni ASEC Melody Villar kahapon. Samantala, bumaba sa 0.17% ang bilang ng prank calls sa Unified 911 hotline ngayong taon. Ayon po sa Department of the Interior and Local Government, malayo ito sa 60% na naitalang prank calls noong 2024. Sa 24th Emergency 911 Commission Conference, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na bunga ito ng mga ipinatupad na sistema at mas mahigpit na monitoring para matukoy ang mga paulit-ulit na prank callers. Batay po sa datos mula September 8 hanggang 24 ay umabot sa 884,809 ang kabuang tawag sa hotline kung saan 1,494 o 95 lamang ang prank calls, habang 872,586 ang mga tagumpay na natugunan, nakatumbas ng 98.62% efficiency rate. Kaugnay nito, iniulat din ng Philippine National Police ang 400% na pagtaas sa mga lehitimong tawag na humihingi ng police assistance. Muling alahanan ni Rimulya ang publiko na huwag abisuhin ang 911 hotline dahil maaari itong makapagpabagal ng tugon sa mga totoong emergency. Sa kapag kayo magpaprank dyan, mayayari din kayo, mahuhuli din kayo. Akala nyo ganun lang? Makatakas kayo? Hindi. Matutuntun kayo. RH Break Time. Sa ating pong global news, Musée de Louvre. Ay, ang ganda naman ng pagkaka-French na French. Mayroon pang isang pronunciation pala. Louvre. Iba naman Louvre. Ito yung ninakawan ng mga mamahaling mga corona ng mga nagdaang mga reyna ng Pransya. Wow. Sabi po ni Louvre Museum Director sa France, aminadong kulang sa camera coverage security daw po ang prestihiyosong gusali, samantalang ito yung pinakamalaking museo sa buong mundo. Ating alamin sa report ni James Galange. James. Kasunod na nangyaring lakawan sa prestihiyosong Paris Louvre Museum sa France itong weekend, inamin mismo ng direktor nito na si Laurence Descartes ang kakulangan ng museo sa kagamitang pang-seguridad, partikular na ang mga CCTV cameras. Yan ay matapos siyang gisahin ng mga senador matapos matangay ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang nasa tinatayang 88 million euros worth ng mga jewelry, kabilang na ang corona na pagmamayari ng asawa ni Napoleon III na si Empress Eugenie. Ayon sa mga otoridad, tila isang real-life heist umano ang naganap gayong may kitang planadong pagnanakaw na tumagal lamang ng 6 hanggang 7 minuto.
Sa kanilang investigasyon, karamihan kasi sa naging entry point ng mga magnanakaw ay hindi nahagip ng mga kamera kung kaya't mataas ang tsansa na napag-aralan umano ito ng husto. Samantala, matatagpuan din sa nasabing museo ang orihinal na obra ng Mona Lisa na igunuhit ni Leonardo da Vinci, gayon din ang mga sculpture na Michelangelo tulad ng Dying Slave at Napoleon's Coronation. Ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang pronunciation yun, Louvre. Louvre. At ngayon sa ating break time sports, unang ginto ng Pilipinas sa 3rd Asian Youth Games. Abay, nasungkit na. Sino ang nakasungkit niyan? Millie Borja. Matagumpay na sinimulan ng Pilipinas ang kampanya nito sa ikatlong Asian Youth Games matapos magwagi si Cram Iram Carpio sa Pencaxilat Girls 51 to 55 kg division na ginanap sa Exhibition World Bahrain sa Manama. Tinalo ng tubong Santa Cruz, Laguna si Kiken Dwi Tata Olivia ng Indonesia sa championship round noong Lunes. Samantala, dumating na rin noong Martes sa mga kinatawan ng boxing, taekwondo, mixed martial arts, muay thai at track and field bilang paghahanda sa opening ceremony ngayong Miyerkules ng gabi. May 16 na atleta ang kupunan ng taekwondo, 6 na boxing, 5 sa mixed martial arts, 12 sa muay at 8 representatives sa athletics. Kasama nilang dumating ang mga naunang delegasyon mula sa volleyball, tetball, pencaksilat, crash at golf, habang inaasahang darating sa mga susunod na araw ang mga atleta ng triathlon, cycling, weightlifting, table tennis, badminton, wrestling, swimming at jiu-jitsu. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Millie Borja. At ngayon sa ating showbiz, hiwalayang Ellen Adarna at Derek Ramsey, abay muli daw umugong. Abay, bakit umugong? Ha? Ating alamin sa report mga kaibigan mula kay Miss Angelica Cosme. Miss Angelica. Nagdiwang ng first birthday ang anak ni Ellen Adarna at Derek Ramsey na si Lily. Pero ang pumukaw sa atensyon ng netizens ay mukhang wala raw ang aktor sa birthday ng anak. Dahilan para muling umugong ang umano'y paghihiwalay ng celebrity couple. Di rin nakaligtas sa mga matatalas na mata ng netizens na tinanggal umano ng aktres ang Ramsey sa kanyang Instagram name. Samantala, sa IG account naman ni Derek ay nagpost ito ng birthday greeting para sa anak na kanya raw sunshine, little miracle, and my everything. Sa kabila naman ng kabi-kabilang espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, makailang beses na rin itinanggi ni Derek na hiwalay na sila. Kabilang na riyan ang sagutin nito noong nakaraang buwan lang ang pa-blind item ng online personality na binansagang pambansang lalaking marites na si Sian Gaza tungkol sa kanilang paghihiwalay na pinasinungalingan din ni Derek. Taong 2021 ang ikinasal sina Ellen Adarna at Derek Ramsey sa Bataan. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Miss Angelica Cosme sa yung showbiz. Sandali lang. Mayroon tayong, nasaan na ba rito, ha? Ito. Flash Report. Flash Report! Meron po tayong mainit-init na balita. Ito na, inabangan po natin sa report ni Val Gonzales. Meron daw pong 21 mga opisyal ng DPWH Manipodita La Union, Apo. At mula din po dyan sa may Davao Occidental, nasangkot sa maanumalyang flood control projects, abay kinasuhan daw po sa Ombudsman. Report mula kay Val Gonzales. Val. Yes, reklamong graft at malversation ang isinampa ngayong hapon ng DPWH dito sa tanggapan ng Ombudsman laban sa 21 mga opisyales ng DPWH. Kabilang sa mga ito ang 12 mga opisyal at tauhan ng DPWH sa La Union at siyam naman sa Davao Occidental. Pinangunahan mismo nitong si DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkakain ng reklamo dito sa nabanggit na mga opisyal. Sa harap nitong si Ombudsman Boying Rimulya ay sinumpaan nitong si Secretary Vince Dizon ang verified complaints
na inihain dito sa tanggapan ng Ombudsman. At ayon dito kay Secretary Vince Dizon, doon sa 21 ay wala pang mga politiko na naisasama doon sa mga nasasampahan dahil magsasagawa pa ng karagdagan pang investigasyon ang anti-graft body kung sino-sinong mga politiko ang mga sasampahan din o dawit dito sa Manumalyat Val. Flood control projects. Val, ilan natin kinasuhan? 12 o 21? 21. 21, yun. Alright. 12 sa La Union at siyam naman dyan sa bahagi ng Davao Occidental. Okay. Yung sa puro mga taga-DPWH ito, pero kabilang din doon sa sinampahan ng kaso sa Davao Occidental ay ang controversial na si Sara Diskaya na siyang may-ari ng Timothy Construction Corporation na siyang natukoy na beneficial owner nung nabanggit na proyekto na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos dyan sa bahagi ng Davao Occidental, habang 179.5 milyong pisong halaga naman ng mga flood control projects ang natukoy na amount na pondong ginamit dyan sa bahagi naman ng La Union. Isang Silverwoods company na pagmamay-ari ni Congressman na umano'y pagmamay-ari nitong si Congressman Yap ang iniimbestigahan at patuloy na iimbestigahan ngayon ng Ombudsman kung ano yung partisipasyon nitong si Congressman Yap, itong si Congressman Eric Yap ng lalawigan ng Benguet. So sa ngayon ang binabang Sige Val, go. Rimulya ay ito'y mga verified complaints na at wala na silang isasagaw ang fact-finding investigation dahil nasuri na ito ng ICI kaya't sa loob ng 60 araw ay magsasagawa ng preliminary investigation at ang susunod na nito ay ang paghingi ng mga counter affidavits doon sa mga sangkot na mga DPWH officials at doon titingnan kung anong partisipasyon ng mga politiko na maaari nilang sampahan din ng kaukulang kaso. Mula rito sa tanggapan ng Ombudsman sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! H Break Time. Thank you. Salamat, Val Gonzales. Yan po kabuan po mga kaibigan ng programang Break Time. Sa ngalan po ni kay Mayor Deo Macalma at ni Mistea Pecho Corpus. Inyo po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Wina Pearl Hesor. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 8 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. This time. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.